Sinupot po yung yung ulo ko po. Tapos pinalo po ako ng matigas na bagay sa ulo. Tapos po sinakal po ako ng panbelt. Malaking sugat sa ulo ang tinamo na lalaking ito na umano'y suspect sa pamamaril sa dalawang individual sa Navotas noong November 3. Ayon kay Elias Mark, ang sugat sa kanyang ulo ay bunsod ng pambubugbog sa kanya ng ilang pulis na Navotas. Sa tindi ng pagkakapalo sa kanyang ulo, nawalan pa umano siya ng malay. Itinanggi naman ng Chief of Police ng Navotas ang aligasyon ng suspect. Hindi namin siya pinilit, hindi namin sinaktan. Of course, bago nung extrajudicial confession, pinamedical certificate na rin namin. Doon sa medical certificate, may hawak kami na walang internal or external injuries itong si Michael Ryan. Wala talagang pinilit, hindi siya binugbog. During the process also ng pag-inquest, tinanong din siya sa PAW, baka pinilit ka, binugbog. Pagdating sa prosecutor's office, ganun ulit. Pero in-assist din naman siya na abogado niya. So, again, inulit kung binugbog, pinilit, ano ba, wala. Ang sugat aniya nito sa ulo, posibleng nakuha na sa loob ng kulungan kung saan siksikan sa loob. Ayon naman kay Elias Mark, tinuruan siyang magsinungaling ng kasama niyang pulis noong sumailalim siya sa medical test. Sinamahan po ako nung humuli po sa aking matabang pulis. Sabi niya raw po pagka raw po tinanong po ako ng doktor kung meron po ako sugat, sabihin ko lang daw po wala. Pag yung ulo ko raw po, pag napansin na meron sugat, sabihin ko lang daw po na untog. Yun po ang bilin sa akin nung arresting kong pulis. Pinilit din umano siya ng mga pulis na pirmahan ang ginawang extrajudicial confession kung saan pinaaamin siya sa krimen. During extrajudicial confession is very maluwag, ma'am. May pagkain, kape, hindi wala pong sa kanya. Parang nagkikwentuhan lang kami lahat ng sinasabi niyang confession, itinatype ko lang, ma'am. Tapos pag medyo maselan yung sasabihin niya, i-remind siya ng abogado niya na. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 8 pulis ang sinasabing sangkot sa umano'y torture kina Elias Mark noong November 9. 4 sa kanila ang may ranggong staff sergeant, 1 master sergeant, 1 corporal at 2 patrolman. Sila po ay sinampahan noong November 20 ng complaint. Ang mga pinaril po sa kanila is grave misconduct, serious irregularity in the performance of duty, conduct and becoming of a police officer, tsaka yung Anti-Torture Act. Ito po ay nag-stem doon sa pagkakahuli dito sa 2 complainant na kung saan di umano sila ay tinorture ng mga nasabing pulis. Ang Philippine National Police Internal Affairs Service nagsasagawa na ng motu proprio investigation laban sa 8 pulis. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni PNP ES Inspector General Attorney Brigido Dulay, inatasan na niya ang kanilang Regional Office National Capital Region para magsumite ng kumpletong case records. November 3 nang mahagip ng CCTV footage ang umano'y pamamaril ni Elias Mark sa 2 biktima sa barangay Bangkulasi, Navotas City. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.